Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Una muna mga kabunyog, ano bang status ng kaso? Ang totoo, mayroon na sa kanilang isinampang kaso. Si dating Senador Sonny Trillanes, nagsampa na ng kaso sa kanila sa ombudsman. Plunder, mga kabunyog, plunder. Kasama pa nga yata dun si Edward Fajarda, kasama si Zulaika Lopez, yung chief of staff si Michael Pua, mga kasama yan eh. Nagsampa na ng kasong plunder si dating Senador Sonny Trillanes laban sa mga yan, sa ombudsman. Kaya lang, ang alam ko, ang sabi ni Ombudsman Buying, patapusin lang muna ang impeachment. Yun na yung susunod. Ibig sabihin, makonvict man si Sara, uma-acquit sa impeachment, tuloy ang kaso na yon. Kaya lang ayaw kasi ng ombudsman na magsabay. Kumbaga, concentrate na muna dito sa impeachment. Kasi ang ombudsman din, a-attend din sa, magti-testify din ng ombudsman. Lalo na dun sa bahagi ng unexplained wealth. Kasi yung SALN yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, isasalang na naman ng ombudsman dyan. Kaya ang sabi ng ombudsman, papatapusin lang muna tong impeachment. Pagkatapos nitong impeachment, makonvict man si Sara uma-acquit, gugulong na. Kaya kung sa tanong, may kaso na ba sila? Mayroon na. Mayroon na. Isinampa na yan ni dating Senador Sonny Trillanes, nasa ombudsman na. At ito rin yun, sila La Chica, sila Costa, sila Sara, mayroon pang iba. Sila Zulaika Lopez, sila Michael Pua, mga kasama yan. Lahat sila may kaso. Kaya lang, hindi pa gumugulong. Ibig sabihin, kumbaga wala pang preliminary investigation na ginagawa ang ombudsman. Ang paliwanag, kasi magtitestify yung ombudsman sa impeachment trial. Parang hindi maganda na habang magtitestify sa ombudsman, ang ombudsman sa impeachment trial, tapos may kaso rin sa ombudsman. Patapusin na muna para makakonsentrate. Yun mga kabunyog. Pero sigurado naman yan, pasok talaga sa plunder yan. Pasok yan sa plunder. Una, pinag-uusapan natin pera dito. Magkano lang ba pag sinabing plunder, 50 million yan. Ay ito, ang pinag-uusapan dito, confidential funds pa lang ng OBP. Kalahating bilyon na. 500 million. Tapos yung confidential funds ng DepEd, 112 million. Kaya ito mga kabunyog, kung sa laki ng amount na na-involve dito, kung sa ebidensya naman na testigo ay matindi. Sa usapin pa lang ng confidential funds, itong confidential funds lang, na talaga, kung 'di ba sa preliminary investigation, lang naman 'yan. Probable cause, prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, ay sa tambak ba naman na yan ang ebidensya at testigo? Kaya hindi, saka talaga mga kabunyog, hindi tayo papayag na hindi makasuhan yung mga yan. Kahit makonvict si Sara sa impeachment, hindi pwedeng hindi kasuhan yan. Hindi pwedeng hindi kasuhan. Sa tindi ng ginawa nilang ito, binalasubas talaga nila ang natin, mga kabunyog. Kita nyo naman. Hindi. Tama yung sinabi ni Congressman Terry Redon. Ang tingin ng prosecution, hindi ini-expect ni Sara Duterte na aabot sa ganito. Hindi nila ini-expect. Kasi nag-request sila ng pondo kay PBBM 2022. Pag-upo ni PBBM at ni Sara Duterte, dahil nga hindi sanay si Sara Duterte sa maliit na pondo, yung minana niya kay Leni Robredo, naliitan siya doon. So, dahil in good terms pa ang Duterte noon at Marcos, nag-request si Sara kay PBBM na bigyan naman siya ng pondo. Binigyan naman siya ng Office of the President. 125 million noong December 2022. December 2022. Kaya lang, kailangang ubusin niya yung 125 million, 11 days. Kasi na-encash yung cheque December 21. So mayroon dang 11 days hanggang December 21 to 31. Ngayon, inubos talaga in 11 days. Kasi kung hindi maubos, babalik sa Treasury. Ngayon, niliquidate nila. Agad-agad, January, nag-submit na sila ng liquidation eh. Kaya lang, anong klaseng liquidation? Yun na yun. Mga Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Andy Lim. Tapos anong klaseng expenses? Yun na. Christmas party, tree planting, yun na yung nangyari. Ngayon, hindi siguro nila iniisip na darating ang panahon, mauungkatan ito.
Kasi ganyan na rin daw naman ang ginagawa nila sa Davao eh. Ito rin sila Acosta ang nagli-liquidate ng confidential funds ni Sara sa Davao. 2.8 billion 'yon. 2.8 billion 'yon mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kumbaga, kung ginawa nila Sara Duterte, master na nila ang confidential funds. Kaya lang, master nila ang confidential funds, mabilisan nila itong naliliquidate kasi wala namang nagiging kaso. Halimbawa, sa Davao, taon-taon, 460 million ang naging confidential funds ni Sara. Ang total nun, mula 2016 to 2022 ay 2.8 billion. At wala silang nagiging problema doon. Ay siyempre, kaharian nila ang Davao. Sino ba naman ang magki-question nun? Siguro, pati yung COA doon, nalalagayan din. Kaya, tapos ang taga-liquidate din doon, ito rin, si Gina Acosta, sila Edward Fajarda. At yung pera na yun sa confidential funds, halos binubulsa lang talaga nila yan. Yung modus operandi na ito na nangyari sa Office of the Vice President, kinopya nila yung ginagawa nila sa Davao. At hindi naman sila na disallow ng COA. So, ginawa nila dyan. Hindi, sa totoo lang, lagi ko tong sinasabi. Ilagay nyo sa sitwasyon, kung hindi nahati ang unit team, kung hindi nag-away ang Marcos at Duterte, hindi naman ito mauungkatan. Siyempre, kaalyado si Sara eh. Siyempre, poprotektahan yan ng COA. Poprotektahan yan ng COA. Siyempre, administrasyon yan eh. Kaya lang, itong si Sara, naging mayabang na rin, lumaban na sa administrasyon, puti na lang. Nung lumaban siya sa administrasyon, hindi na siya, tapos may mga banta na siya sa Pangulo, sa First Lady, na yun na nga, yung grave threat, yung ipapapatay. Wala na. Talagang laban na siya sa administrasyon. Kaya, naungkatan ngayon itong kanyang confidential funds. Naungkatan ngayon. Yan ang hindi niya inaasahan. God works in mysterious ways. Wala nga namang yung naisubmit mo na sa COA ng mga liquidations, bawiin mo. Bawiin natin yung liquidation sa COA kasi, kalaban tayo ngayon ng administrasyon. Baka gamitin yung laban sa atin. Paano magagawa mo doon? Na ipareceive mo na yun sa COA. As early as January 2023, na-liquidate na nila yung 125 million ng December. Tapos nag-request na naman sila ng panibagong confidential funds ng Vice President, 500 million para sa taong 2023. Kaya di ba ang nangyari dyan, 2022, 125 million. Tapos first quarter, second quarter, third quarter, tig 125 million. Total of 375 million. Plus yung 125 million ng December, total of 500 million, half billion. Kaya lang dahil may away na ang Marcos at Duterte, wala na. Tinitingnan na ngayon yung liquidation ng confidential funds. At nung nakita na, grabe pala ang ginawa dito. Mary Grace Piatos pala to. Tapos, Andy Lim. Yun na. Yan na mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang nangyari na dito, nalagay na sa alanganin sila Sara Duterte. Kaya lang, mayabang pa rin. Wala naman. Confidential funds yan eh. Hindi kaya yan. Hindi kaya nilang yan kasi confidential funds. So ito na yun. Lumalabas na ngayon ang mga violations. Anong mga violations? Una, transfer yung pondo galing sa Special Disbursing Officer kay Acosta. Transfer niya kay La Chica. At ang nag-utos ay si Sara. Ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, na ngayon. So dapat kasuhan si Sara. Dapat kasuhan si La Chica. Dapat kasuhan si Acosta. Yan. Anyway, may kaso na ngang plunder. Ang problema, hindi pa gumagalaw. Kasi sabi ng ombudsman, hayaan muna. Kasi patapusin lang muna ang impeachment. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.